Magandang buhay! Ako si Teacher Dibon at narito ako upang ipagpatuloy ang ating pagtatalakay. Bakit nga ba may naghihirap? Ngayon ay tuklasin natin kung ano nga ba ang mga sangkap ng kahirapan. Mga sangkap ng kahirapan. Ang kahirapan bilang pangkalahatan na suliranin. Ito ay karanasan ng bawat isa. Ang kahirapan bilang pangkalahatan na suliranin ay isang malalim na sugat na makikita sa bawat kultura at lipunan. Sa mas malalim na kahulugan nito, ito ay isang espiritu ng kahirapan na siyang nagbibigay ng pahayag sa mga kasapi ng pamayanan na siya nilang pinaniniwalaan, pinagsasaluhan sa isa't isa, kawalan ng pag-asa, kawalan ng pagpapahalaga at katamaran. Ang kahirapan ay matatalo lamang sa pamamagitan ng paglutas mismo sa mga dahilan ng pinagmulan nito. Sunod, kasaysayang dahilan tulad ng digmaan at pananakop, paghahari ng mga dayuhan at pang-aalipin. Ngayon naman ay dumako tayo sa 5 malaking sangkap ng kahirapan. Una, kawalang kaalaman. Iba ito sa pagiging hangal. Dito ay tinutuon ang pag-aaral sa mga kaalaman kung papaano magkaroon ng kakayahan na mas lalo pang lumakas ang isang pamayanan. Lagi ninyong pagkakatandaan, ang kaalaman ay isang kapangyarihan. Pangalawa, sakit. Maliban sa mga bagay na hatid ng mga sakit tulad ng paghihirap, kawalan ng saya, at kamatayan, ito rin ay isang malaking sangkap sa paghihirap na nadarama ng isang pamayanan. Pangatlo, kawalang pagpapahalaga. Ang kawalang pagpapahalaga ay nangyayari sa tao kapag nawalan sila ng pakailam o pakiramdam nila ay wala na silang kapangyarihan upang mabago ang mga bagay sa paligid nila na itama ang isang kamalian o pagkakamali. Pang-apat, hindi mapagkakatiwalaan. Kawalan ng katiwalaan sa mga taong dapat bigyan ng tiwala, mga taong nasa poder at kapangyarihan. Ang halaga ng ninakaw ng masa na siyang kinuha at tinatamasa ng taong kumuha ay malayo kaysa sa pagliit ng kayamanan na siyang dapat nakalaan para sa masa. Panglima, pagiging palaasa. Ang pagiging palaasa ay nagiging bunga ng pagtanggap ng limos o awa. Kung minsan, ang pagtanggap ng limos ay hindi masama kung ito ay nagaganap para sa panandaliang pagsagip ng buhay. Nalaman na ninyo ang 5 malalaking sangkap ng kahirapan. Ngayon naman ay talakayin natin ang komprehensibong larawan ng kahirapan na dapat ugatin nito. Ano nga ba ito? Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga dahilan ng kahirapan at pangangailangang gumawa ng hakbang para matanggal ang pinagmulan nito. Una, kagutuman bunga ng pagbabaliwala sa pagpapaunlad ng agrikultura. Ang mga magsasaka at sektor ng agrikultura ay hindi nabibigyan ng sapat na suporta. Dahil dito, hindi sapat na produksyon ng pagkain, kaya't dumadami ang nagugutom sa bansa. Pangalawa, kakulangan sa maiinom na malinis na tubig. Maraming komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar, ang nahihirapan na makakuha ng malinis na inuming tubig, kaya't may panganib sa kalusugan ng mga tao. Pangatlo, walang abot kayang pabahay ang gobyerno na matitirhan. Dahil sa mataas na presyo ng lupa at bahay, marami ang mahihirap na walang kakayahang magpatayo ng sariling tahanan.
nagiging sanhi ito ng pagdami ng mga informal settlers o mga tao na walang disenteng tirahan. Pang-apat, kawalan ng trabaho o hanap buhay. Marami ang nahihirapan maghanap ng trabaho, kaya nahihirapan silang kumita ng pera para matustusan ang kanilang pamilya. Ito ay nagiging sanhi na patuloy na paghihirap. Pang-lima, kakulangan sa batayang serbisyo sa pangangailangan sa kalusugan. Maraming tao ang hindi nakatatanggap ng sapat na serbisyong pangkalusugan tulad ng mga ospital, gamot, at mga doktor. Kaya nagiging problema ang kalusugan, lalo na sa mga mahihirap. Pang-anim, bilang ng mga out-of-school youth, ang mga kabataan na hindi nakapapasok ng paaralan ay patuloy na dumadami. Dahil dito, nawawalan ang kanilang pagkakataon na magkaroon ng magandang edukasyon at magandang kinabukasan. Pang-pito, kakulangan sa mga programang may kaugnayan sa social protection. Maraming tao ang walang sapat na tulong mula sa gobyerno upang matugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na sa mga oras ng krisis o kalamidad. Ang mga programa ng social protection ay hindi sapat para matulungan sila. Pangwalo, walang malusog na kapaligiran. Ang pagkasira ng kalikasan at polusyon ay nagiging sanhi ng sakit at pagkawala ng mga likas na yaman. Ang mga mahihirap ang naapektuhan nito dahil wala silang pondo upang lumipat sa mas malinis na lugar. Pangsiyam, displacements at armed conflict at iba pang anyo ng karanasan. Ang mga labanan ng digmaan sa mga lugar ay nagiging sanhi ng pagpapalaya sa mga tao mula sa kanilang mga tahanan, at ang mga pok na naapektuhan ng digmaan ay nagiging mas mahirap na tirahan. At panghuli, ang elite rule at di tunay na demokratikong pamumuno. Ang mga makapangyarihan sa gobyerno at mga negosyo ay kadalasang nagpapalakas sa kanilang mga kapangyarihan, habang ang mga ordinaryong tao ay hindi nabibigyan sapat na pagkakataon at bumoses sa paggawa ng mga desisyon para sa bansa. Ang mga isyong ito ay nagsisilbing hadlang sa pag-unlad ng bansa at patuloy na paghihirap ng mga tao, lalo na ang mga mahihirap. Kailangan ng konkretong aksyon mula sa gobyerno at buong lipunan upang malutas ang mga problemang ito. At upang subukin ang inyong pagkaunawa, ay sagutin lamang ang mga sumusunod. Una, paano pinapakita ng mga akdang pampanitikan ang tunay na kalagayan ng mga mahihirap sa lipunan? Pangalawa, anong papel ang ginampanan ng panitikan sa pagpapahayag ng mga hinaing ng mga tao sa laylayan ng lipunan? At ang panghuli, paano inilalarawan ng mga manunulat ang epekto ng kahirapan sa mga pamilya at komunidad sa kanilang mga akda? Magaling! Pagbati dahil nasagot ninyo ng buong husay ang aking mga tanong. Para tapusin ang talakayan na ito, ay narito ang inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, ay sumulat ng isang sanaysay na mayroong kaugnayan sa paksang ating tinalakay. Maliwanag ba ang gagawin? May katanungan pa ba ang lahat? Kung wala na, dito ko natatapusin ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!